Saka din ba sa mga taong gustong-gustong pumayat, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nasisimulan? At ang malimit sabihin, bukas na lang ako magsisimula hanggang sa bumukas ng bumukas, inabutan ng 1 taon, plano pa din. At yung iba, kapag mataba tapos napupuna, ganito yung sinasabi, hayaan mo na, wala na naman magkakagusto. Di ba rin ang mataba, masarap naman ang kinakain. Mas gusto ng mister ko, mataba ako eh. Pero let's be honest, meron ka na bang alam na tao na mabuti at magaan ang pakiramdam kapag mataba? Aminin natin na ang pagtaba ay nagiging cause ng insecurity natin, di ba? At higit sa lahat, health issues. Gusto ko lang linawin na hindi ako nagpo-promote ng fat shaming. Naniniwala ako na dapat mong mahalin ang katawan mo, ano man ang itsura mo. Ang pagiging malaman ng higit sa normal, for as long as yun ang natural mong itsura, ay walang problema. Iba-iba kasi ang build ng katawan ng bawat tao. Pero ang katabaan na tinutukoy ko ay yung bunga ng lifestyle. At kung mahal mo ang katawan mo, huwag mong hayaan na magkasakit ka. Sa totoo lang, kung madali ang magpapayat, marami na sanang nakagawa nito. And I will be honest here, meron ka talagang isasakripisyo para magawa ito. Alamin natin, ano-ano nga ba mga hamon ng isang nagpapapayat? Number 1, may phobia sa salitang diet, lalo na kapag no rice na ang pag-uusapan. Siyempre, tayo mga Pilipino mahilig sa kanin. Pero pag sinabi mong, nako, tatanggalin ng rice, sinasabi pa lang, hindi na daw agad kaya. Kahit hindi pa nasusubukan. At nung sinubukan ng 1 beses pa lang, nangatal na sa gutom, sumuko na. Nangyari niyan sa akin noon. Tinanggal ko yung kanin. 1 meal pa lang, hindi ko na kinaya. Nangatal na ako sa gutom, sumakit yung ulo ko, nanginginig ako. Ba't nangyari yon? Ang pagkakamali ko kasi noon, binigla ko. So nanibago yung katawan ko, hinahanap niya ang kanin, wala siyang makitang kanin. So mali yung ginawa ko noon, kaya sumuko agad ako. Pero ngayon, 4 na taon na akong walang kanin, and I feel so much better. Hindi ko siya hinahanap, at mas tipid ako sa oras at pagod. Pangalawa, natutukso sa shortcut method ng pagpapapayat. Maraming mga produkto ang nangangako ng mabilis na pagpayat tulad ng pills, tea, slimming coffee, minsan mga aparatos pa na ikinakabit sa katawan. At marami sa mga gumagamit nito ang tumigil na dahil hindi naman sustainable. Kaya nabalik ang timbang o di kaya naman konti lang ang resulta. Halos hindi na nararamdaman kung may nagbago man. Tandaan na ang cause ng weight gain ay pagkain. Kaya ang solusyon sa pagpayat, pagkain din. Kapag ang katawan na minimithi mo ay nahirapan ka bago mo na-achieve yung weight goal mo, mas iingatan mo yan. You will think thrice or many times bago ka bumalik sa dati mong eating lifestyle. Pero kapag yan ay shortcut method, madali mo yung itapon. Number 3, kulang sa suporta ng mga tao sa paligid mo. Anak mo man yan, asawa mo man yan, kapatid, mga kaibigan, or kasama sa trabaho. Nakakalungkot isipin na may mga tao na sa halip na i-encourage ka sa iyong weight loss journey, ay sila pa yung mismo magbibitaw ng mga salita na i-discourage ka sa iyong ginagawa, ikaw naman ay magdududa kung tama ba o hindi ang iyong desisyon sa pagpapayat. Halimbawa, may magsasabi na, huwag kang mag-diet, papayat ka, hindi bagay sa iyo ang payat. Tanong, sino ba ang may-ari ng katawan mo? Sino ba ang nakakaramdam ng nararamdaman mo? Pag ikaw ba may sakit, mabigat ang pakiramdam, aakuin ba nila? Ano ba ang mahalaga sa iyo? Yung nararamdaman mo o yung physical appearance mo lang? Sila ba ang dapat magplano at magsabi no, kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo? Ikaw ang magdi-decide kung ano mabuti sa katawan mo at hindi opinion ng ibang tao. Mas mahalaga ang katawan mo kaysa opinion nila. Number 4, wala ka pa namang sakit. Bakit ka magpapapayat? Kailangan ba nandiyan na yung sakit mo bago ka magpapayat? Pag sinabi ba ng doktor na magpapayat ka kasi high blood ka, saka mo lang yung gagawin? Bakit kailangan may magdikta sa'yo sa bawat gagawin mo tungkol sa kalusugan mo? Hindi ba mas masarap na yun yung gagawin mo on your own free will? At ang motivation mo ay internal, nagagaling sa loob ng puso mo, hindi nagagaling sa dikta ng ibang tao.
Hindi dahil kinakailangan mo magpa-impress sa ibang tao. Tandaan na ikaw ang driver ng health mo. Yung mga tao nasa paligid mo, nasa backseat lang yan. Tandaan mo rin na ang ounce ng prevention ay laging much better than a barrel of cure. Kahit napakarami na ng gamot mo sa katawan at kahit may pambili ka ng pera, kapag nawala na ang health mo, mahihirapan ka o baka hindi mo na maibalik ang dating kalusugan mo. Hindi ko sinasabi na automatic o na pagpayat ka, automatic na ikaw ay malusog. Ito ay nakadepende sa paraan na ginawa mo sa weight loss mo. Kung inuna mo na mas itama ang pagkain sa diet mo, mas malaki ang chance na sa healing ka mapunta at bonus ang weight loss. Pero kung mali ang ginawa mong pamamaraan ng pagda-diet mo, shortcut, pumayat ka lang, hindi assurance yun na bubuti ang pakiramdam mo. At ang masakit nito, anytime pwede kang bumalik sa dati. Number 5, yung peer pressure. Hindi matanggihan ang lifestyle na nakamulatan sa paligid. Tayong mga Pinoy, syempre, may hilig sa kasiyahan. Walang katapusang kainan, lalo na kapag kasama yung mga mahal sa buhay, kaibigan. Wala namang masama doon. Hindi ibig sabihin nun na nasa weight loss journey ka, isa-sacrifice mo yung mga ganong bagay. Hindi naman. Pero dahil aware ka sa goal mo, pwede ka namang kumain, pero yung mga pagkain na suwak sa iyong food choices, dahil nga nang ikaw ay nasa period ng pagpapagaling at pagpapapayat. At kung ang mga kasama mo ay sensitive sa iyong adhikain, irerespeto nila ang food choice mo. Hindi naman all the time kailangan mong maging sa pagkain kung makukompromiso ang kalusugan mo. Tandaan mo na importante ang boundaries. Sometimes you have to learn to say no kapag hinihingi ng pagkakataon. Pero of course, may kalakip na respeto. Kapag nagalit sila sa pagtanggi mo, hindi na reflection ng character mo, reflection yun ng character nila. Number 6, maraming information na nakakalap sa social media tungkol sa paraan daw ng pagpapayat tulad ng TikTok, Facebook, YouTube, na galing sa mga iba't ibang influencers na nag-advocate ng iba't ibang klase ng weight loss practices. Meron akong nakita na nagpo-promote ng weight loss. Pero nagulat ako nung sinabi niya na, diet soda to, 0 calories, so okay lang to sa weight loss. Ang siste, naniniwala ang maraming tao kasi nga, social media influencer. Iba yung weight loss ang advocacy mo, o yung pagpayat lang, o yung tinatawag na pagpapasexy. Pero iba din naman yung wellness ang ipinupush mo. Magkaiba po yun. Hindi yun magkasing kahulugan. Piliin din po ninyo ang inyong ina-entertain na information at maging masuri po tayo sa napapanood natin. Hindi lahat ng napapanood ay kailangan mong gayanin. Do your own research. And at the end of the day, you decide. Ang pagiging mataba, hindi yan sakit. Yan ay resulta o epekto lamang ng namumuong sakit sa loob ng katawan mo. Ang tawag doon ay metabolic health issues. Sintomas siya ng underlying cause sa katawan mo, na ang cause ay eating lifestyle. Kapag hindi mo ito naagapan, ang resulta niyan ay diabetes, stroke, kidney disease, hypertension, PCOS, dementia, cancer, autoimmune disease, fatty liver, at napakarami pang iba. Saan mas mabuting ilagay ang pera? Sa tamang pagkain o sa pagpapagamot at pagpapaospital? Kung magpapapayat ka, number 1 mong isipin, ano ba yung goal mo? Ano yung big why mo? Bakit mo siya gustong gawin? Para ba sa pamilya mo? Para sa sarili mo? Para sa future mo? Why? Number 2, pag-isipan mong mabuti ang mga hakbang na gagawin. Kung meron kang mahanap na consultant, magtuturo, o kaya naman matyaga kang research sa YouTube, yung mga credible na influencers, research mo. Number 3, planuhin at i-discuss sa family members ang gagawin. Sinusuportahan ka ba ng asawa mo? Susuportahan ka ba ng pamilya mo? Irerespeto ba nila ang decision mo? Kailangan yan ay well discussed. Number 4, napag-desisyonan mo na, stick to the plan and go for it. Number 5, stay motivated. Paano? Pwede kang sumali sa mga community groups sa weight loss. Ang dami niyan sa Facebook. Manood ka ng mga inspiring videos katulad nito. At napakarami sa YouTube ng mga influencers na talaga naman nagbibigay din ng credible information.
That way, ang iyong kaisipan ay laging renewed. Meron pa ba kayong ibang dahilan na pumipigil sa inyong weight loss? Ano pa yung mga nai-experience ninyo na mga challenges bukod sa nabanggit? Baka meron kayong alam, pakishare naman. Kung kayo ay magpapayat, good luck sa inyong weight loss journey. I'm pretty sure kayang-kaya nyo yan. Stay focused and stay healthy. Sana may natutunan kayo sa aking mga videos. And marami pa akong i-share sa inyo. Hindi ko lang madidiscuss sa isang upuan ang mga gusto kong i-share sa inyo. Pero kung nagustuhan niyo yung video na to, paki-thumbs up naman. Paki-subscribe na rin sa aking channel. Paki-hit ng notification bell para yung mga dadating kong video, ma-update kayo. Bye for now, and thank you for listening. Bye.